si Mr. Larry Cortez. Good morning and welcome back. To Rise and Shine. At maraming salamat dahil pinaunlakan mo ulit kami at napakaganda ng topic natin for today. At bago yan, bumati ka muna. Good morning! Yan! So, umpisahan na natin, partner. Life begins at 40. Totoo ba ito? Totoong-totoo ho yan. Ano ang Bakit pananaw mo po? dito sa Life Begins at 40? Nung madiscover ko yan, mga 33 years old ako. Sabi ko, kasi narinig ko lagi, ito sa mga lalaki, pagka daw 40, saka nagbibinata. So, Sa mga lalaki? Sa mga lalaki. Parang wine. May asawa na, ng babae, bisyo, parang ganon. Sabi nyo, life begins at 40, parang kasabihan nyo ng mundo eh. Ngayon, nung mabasa ko sa librong Think and Grow Rich, life begins at 40, doon accumulate ng yaman. So, sabi ko, gusto ko to. Oh. Ngayon, ang reason no, bakit? Kasi, at the age of 18, ano tayo, adventurous. Yeah, wala ka pang 18 to direction. 35, nag-accumulate ka pa lang ng knowledge. Lahat tinatry mo. Kaya nga, ang failure between 18 to 35. Ano lahat ang failure? Ano lahat ang trial and error? Ngayon, at the age of 35, wise ka na. Okay, nabanggit mo kanina, pa sa mga malalaki yon, di ba? Eh sa mga babae, ano Hindi ko masasabi masagot mo pag kasi sinabi life lalaki begins at ko eh. Well, sabi nila pag sinabi daw life begins at 40 sa mga kababaihan, dun sila naman nagbubloom. Nag-bloom. Pwede rin. Pero, ang difference naman daw ng babae at sa lalaki, kasi ang mga lalaki parang wine yan, habang tumatagal daw, mas okay. Eh, ang babae, habang tumatagal, tumatanda, nagdi-depreciate. Hindi Oh, naman. I Hindi. beg to disagree. Ayan, tanongin natin mga televiewers kung agree sila or disagree. Eh, ito naman po, bakit sa tingin nyo 40 at bakit hindi 30? Pero na-explain nyo na yan kanina, pero pakidagdagan nyo pa. Kasi may mga ibang tao o kabataan na kung mag-isip way advanced from their age, yung 40 ba ang mako-consider prime time of one's life? Actually, hindi siya prime, kundi dumaloy pa simula. Doon ka, di ba, minsan tayo, wala pa experience. Ang hinahabol natin kagad, material things. Okay. Sabi ko nga, in-example ko, may isa ako empleyado. Bigyan kita ng 10 million ngayon, ano gagawin sa 10 million? Kasi kung marami ka na experience, in a span of seconds, ano mo gagawin mo doon? Kasi wala ka pa experience, wala ka pa karanasan, bata ka pa eh. Okay, ang sinasabi niyo po, kung tungkol sa kaalaman, eh pumunta naman tayo sa physical na aspeto ng pagiging 40. 40. Diyan na po yung mabagal na yung metabolism mo, mahina na ang memorya mo, medyo malabo-labo na yung mata mo. So how can you say life begins at 40? Kasi life begins at 40 na Hindi ako naniniwala doon. Sige nga, partner, pakibasa mo nga to. Yun lang yun. O, sige. Pwedeng malabo mata mo, pero mas malinaw at matalas ang isip mo. Hindi po, andyan na po yung pag 40, medyo pumupurol-purol na yung memory mo. Hindi rin. Depende kasi yan. Actually, Hindi. walang katapusan nga yan eh. That's not true. Okay. Okay. Eh, paano sa health naman? Andyan na yung may high blood ka, mataas na yung Arthritis. sugar mo. Sa akin kasi wala pa yun eh. Tapos Ito lang nababawasan. mas ninenervyos ka na. Kasi, kunyari, kumbaga, pag nagdadrive ka, pag 40 ka na, ayaw mo na masyadong mabilis mag-drive kasi natatakot ka ng maaksidente. Pero nung bata-bata ka, grabe, Lakas ng loob? lakas ng loob. So, yun po yung mga nakikita kong when you turn 40 or older than that, yun yung mga... Mas matured ka na kasi. Alam mo na yung mga risks. Alam mo na siya kalkulahin. Ako, pag nag-drive ako, halimbawa, kung two-way yan, ba't ako mag-drive mabilis? Pero kung yan eh, one-way, at lahat kayo sabay-sabay na kaganon, eh, kahit mag-overspeeding ako, okay lang. Okay. So, sige. So, life begins at 40 dahil sa mga kaalaman natin. Siguro, Oo. partner, experience, at sa wealth. Siguro, yun po Mas ba yun? marami ka na kasing alam eh. Kumbaga marami ka na dinaan ng pagsubok. At Saka marami hindi ka ka na na rin emotional. na-achieve. Oo. Hindi ka na emotional. Marami ka na More on natutunan. logic na pag nagdesisyon ka. Ayan, totoo yan. Hindi ka na Totoo yan. emotional. Hindi ka na, di ba normally pag below ka, may iniiyakan ka. Pag naalala mo, 10 years ago yun, sira ulo ko noon. Ano. I mean, kasi Yeah. emotional ka pa lang eh. Ginagamit puro emotion. That's true. So, Kaya pag nga- 40 ka na, mas sanay ka na, no? Pag Yes. naghiwalay ka, okay Kasi na. alam mo na kung ano ang dapat mong gawin at alam mo na kung paano mo isolve kung ano man yung problema na darating sa buhay. 'Di ba? Ganun lang 'yon, partner. Kasi syempre, pag sinasabi nila kabataan ako, mapusok o marupok, pero pagdating Impulsive. na, oo, 'di ba? Pero pagdating magkakaedad ka ng 40, pero hindi naman sinasabi na pag sinabi mo 40 matanda ka na o may edad ka na. Sa atin kasi Pilipino, pag sinabing 40 to 50, matanda na ako. Oo. Actually, no. Yung 40, pasimula pa lang yan eh. And then, pagdating mo ng 50, lagi sasabi naman, pag 50 na siya,
tanda na ako. Actually, 50 to 60, yun ang very fruitful years ng isang lalaki sa pagkuha ng kayamanan. Kaya, ito na lagi ko sinasabi, pagka, 40 ka na, so you're not getting any younger. Sabi ko, no, I'm getting better. Alam mo, maganda kung yan ang iniisip mo. Pero pagdating din ng mga 40s, 50s, nakikita mo na yung physical, sa itsura mo, sa mga medyo kumukuluntoy-kuluntoy na nagkakaroon. Yan naman ang tinatawag natin kung paano mo alagaan ang sarili mo. Medyo yung mo, iba na, di ba? Yun lang yun. Kasi pag 40, eto na yung mga wrinkles, eto na yung parang nagsasag-sag na gano'n. Meron din namang way para maibsan yung gano'n. Matulog ka ng maaga. Kung wala kang pang derma, kumuha ka ng puti ng itlog, ilagay mo sa mukha mo, medyo mabanat yan, kaya okay na rin. Ay, yung mga 40 po, napapansin ko, lalo na sa mga kalalakihan, ang lalaki na ng tiyan. Kaya bumalik na ako sa gym ulit. Yan ang pwede mong gawin naman. Kung malaki na yung tiyan mo, mag-gym ka. So ano na ba ang nagiging ugali naman pagka 40 ka na? Ano ka na, yung parang hindi ka na natatangay basta-basta ng barkada. Hindi ko lang alam kasi nga ganito yan, meron akong na-discover na tawag ng sex transmutation. Kasi ang lalaki, unless otherwise daw, madisiplina niya yun, ma-divert niya yun sa pag-accumulate ng yaman, aasenso siya. Kasi ang lalaki, pag gaya na inabot ng 40 at yung bisyo niya, bisyo pa rin ng teenager, kasi marami ko nakikita ng ganun eh. Kaya makikita ng failure sila eh. Matalino sila, magaling, professional, educated. Pero dahil kahit hindi sila maasenso, yung oras nga nila, nagda-divert dun sa yung nung ugali pa rin ng teenager sila, gumigimik pa rin, na dapat hindi. Tapos ka na dun eh. Okay. Mr. Larry, meron lang akong gustong tanungin sa inyo na medyo personal. Ilan taon na po kayo? 45. So, anong pagkakaiba po ng pagiging 45 nung kayo ay 35? Mas may buhok po kayo. Mas makapal ang buhok ko noon. Mas medyo macho. Pero mas malawak yung kaisipan ko ngayon. Okay. At ngayon, na-realize ko, laging may problema ang tao. At pag may andun yung problema, sa likod nun, nandun yung success. Kaya nga sabi ko, pag may problema binigay, ano yan eh, solve mo yan. Paano kayo mag-handle ng problema ngayon? Isip. Mag-isip ka. Calm, think, and then analyze. Okay. Darating yun. Ganun lang yan, Hans ang tawag doon. Sige, sige. Partner, ikaw naman tanungin ko kasi siya yung sa male version. How old are you, partner? 48. Okay. Anong And you are 38. Malapit ka na mag-40. 37 lang ako. 10 years ang tanda ko sa iyo, partner. 37. Pa. Mas alam ko. Last year, 37 ngayon, 38 ka na. Mas alam Ano mo ka ba? edad ko. Siyempre, mas alam Oo, ko edad nabanggit mo ko. kaya noon. Hindi, 37 Pero lang. ang gaganda ho Papakita- nyo sa edad nyo, ha? Bakit ako hindi tinitingnan mo? Sa edad nyo, ha? Okay, another question, 48. Ikaw, Oh. masasabi mo bang life begins at 40 in your own experience? Yes. Bakit? Kasi nung nakipag-iwalay ako sa husband ko, No, doon ko seryoso? naisip lahat. No, yung dapat kong gawin at hindi ko dapat gawin at doon ako natuto sa buhay ko. Yun yun, partner. And 40 ka nun, magpo-40 ka nun. Yes, 41. Malaki ba ang pagbabago nung kaibahan? I mean, Kasi nung noon, 30s ka, parang in your 40s? naalala ko lang yung topic natin na thinking outside The box. So, noon kasi parang nakakahon ako. Nung kabataan ko, parang nakakahon ako. Nung nag-asawa ko, parang nandun pa rin ako. Parang Nakakulong. Oo. Work and then bahay. Work, puro ganun-ganun lang ang ginawa ko. Ngayon, yun nga yung sinasabi ko na parang hindi ako nabuhay sa mundo. Parang wala akong alam. Parang late bloomer pala. Correct. Exactly. Yan, tama So when yun, you hit 40, dun mo na-experience halos doon sabi ko, lahat. ganito pala ang ganito pala ang buhay. Ganito At pala. marunong na ako ngayong, pagka meron kasing problema na dumarating sa akin, parang challenge sa akin yon. At kapag na-solve ko yung problema na yon, parang, wow, ang galing-galing ko. Yun yun, partner. Actually, at tao, maya-maya may problema yan. Wala naman kasing tao din na walang problema. Ewan ko kung ang mga babies ba may problema. Oo, siguro. Meron sila, kaya lang, yun Kung nga. paano Yung mga nagugutom, hot di ba? Gutom, especially iyak sila. Kaya nga emotion ang ginagamit kapag bata pa. Ayun, at saka siguro hindi naman tayo bibigyan ng Diyos ng problema na hindi, Hindi natin kayang isolve So, yun. Tama po ba? Tamang-tama. So yun, balikan po natin yung Balik life. naman ako ngayon dahil tinanong mo ako, partner. Wala pa naman ako 40. Teka muna! Eto na nga, malapit ka na mag-40. Ano ngayon ang pakiramdam? Mas madaming responsibilities. Tsaka yun nga, after, emotionally, mas stable ka na. Whereas nung kabataan mo, mas impulsive ka. Hindi ka ba sugod lang, natatakot? sugod.
Baka magkaroon ng wrinkles? Ayun lang ayoko, yung physical attributes. But yung knowledge, gusto ko yun. Tapos, siguro kung when I was younger, puro parties, ganun, wala kang sense of direction, walang direction yung buhay mo, gabi-gabi, nasa labas ka. Ngayon, hindi na, ayoko na lumabas sa gabi, ayoko na mag-parties, ganun. May priorities ka na. No! May direction na, may direction. Okay. Tsaka puro trabaho na iniisip ko ngayon. No. Siyempre, para sa anak. Yes. So. Okay. Ano po mabibigay yung advice dun sa mga 30s na papunta na ng 40s? Gamitin nila tama yung oras nila. Alam mo kung ano gusto mong direction, iset mo siya sa direction na gusto mo. Kasi nung marinig ko nga Life Begins at 40, 33 years old ako. Sabi ko may 7 years pa ako. So doon ko nakita, ngayon, pinipili ko na yung mga taong pag-aaksayahan ko gagastusan ko ng oras. Kung wala rin ng sense yung pag-uusapan namin, Wag na lang, no? nag-i-excuse na lang ako. Dadaan ka sa para inom tayo. Wag na lang. Lahat ng dahilan gagamitin ko. Magbibigay na lang ako ng iinumin nila. Pero nung kabataan, hanggang umaga yan. Tirik na araw, tumatagay pa. So ngayon, anong ginagawa nyo ngayon na medyo... For fun. Wala kang inisip kundi mag-create. Mag-create sa isip Hindi mo. ba parang partner minsan for parang fun. boring naman yung puro trabaho, iniisip mo trabaho? Nagkaano ka rin. Misa, ngayon, ginawa kong tambayan, gym. Pag may oras ako nakasingit, nasa kotse yung tako sa gym. Habang nag-iisip ka, naglalakad ka. Nagbe-burn ka ng calorie. Alam ko na calorie ngayon. Binibilang ko na siya everyday. Pati intake at saka yung nagagawa mo. Kasi dati wala akong pakundangan. Uminom, kumain. Okay. Yeah, kasi health naman is wealth, partner. Correct. Lalo na pag Partner. medyo Wag mo na antayin na, sabi nga ni Miss, Bumigay wag mo ang na katawan mo. antayin na mataas lahat yan. Mhm. So naiwasan ko na pag-inom masyado ng beer ngayon. Oo. Imagine mo, halos dati, every other day or every day. Talaga? Nung mag-start ako mag-gym, sabi ko 2 months na ako di umiinom ng beer. Galing. Lalagyan mo lang ng direction. So, ang advice ko sa mga bata, kung ano yung gusto mong marating, iset mo na siya. Tama. Iset mo na. Wag mo na antayin na napalalim masyado yung nasadlakan mo sa buhay. Makakabangon ka naman. Kaya lang, mas masarap bumangon na napaluhod lang. Mahirap yung talagang dumarapa ka na sa kahirapan eh. At hindi idinadaan ang problema sa pag-inom. Kasi pagising mo, nandun pa rin yun. Oo, sakit sa ulo May pa hangover nun. pa. Oo. Nawalan ka pa ng pera. Huwag ka na uminom ng beer. Sayang, waste of money. Beer Okay. brand. Commercial yun. Commercial ko yun. Okay. Thank you so much, Mr. Larry. At meron ba kayong gustong iparating pa sa ating mga manonood, ating mga viewers? Dito, baka meron kang nakalimutan Last o message. nakaligtaan. Na yun lang, ipaalala? na maging asset ka ng bansang Pilipinas. Na mag-create ka para sa kapwa mo. Na hindi ka maging pabigat sa gobyerno. Okay. Alright. Okay, thank you so much, Mr. Larry. Huwag po kayong magsasawang bumisita sa amin dito, okay? Kaya huwag po kayong aalis. At babalik pa rin po ang Rise